ultimo, si Ping Lacson, mga kababayan ko, sinabing yung coaching ni Marcoleta kay Gutesa ay hindi na nakakapagtaka at hindi na niya kinagulat nung pang simula pa lang lumabas si Gutesa, 'di ba? At talagang ang banat ni Senator Ping Lacson ay matitindi dahil diyan sa paglabas ni Gutesa. Kaya nung pagbaliktad naman ngayon ni Gutesa, hindi na daw siya nagulat. Expected niya na yun dahil obvious naman daw talaga na scripted ang galawan ni Gutesa sa tulong ni Marcoleta. So, para sa buong detalye mga kaiksena, eto, pasok natin yan. Hindi na raw muling ipatatawag ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Di ba? Lahat tayo halata 199.9.9.9% ang pagiging scripted dahil sa coaching ni Marcoleta. Tuloy tayo. Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay ay pinupuna siya ni Senador Marcoleta. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tinan mo naman kasi si ano. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Boom! Kailangan pa bang ikaw ay tanungin? Sa itsura pa lang ikaw ay di ba? Kaya nga asar na asar tayo ng araw na yan eh. Di ba? Kasi kumbaga halatang pinaglolo ko yung taong bayan. Ito naman putang inang tong si Piluka na nasa kulungan ngayon. Nung panahon na yan, no? Di ba? Galit na galit eh, no? Feeling talaga, kala mo tagapagligtas ng korupsyon eh. Isa kang korap. Gunggong! Yes, Your Honor. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inahalintulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita. Lagaring hapon. Tingnan mo naman mga itsura kasi naman ito, di ba? Yung mga itsura yun, tingnan mo talagang kapit na kapit sa pera eh. Ayos yun ah, lagaring hapon. Ano ba yun? Di pa ako nakakita ng lagaring hapon. Ano ba itsura ng lagaring hapon? Ang alam ko lang, ordinaryong lagare at saka lagaring bakal. Pero yung lagaring hapon, paano kaya yun? Paano yung lagari nun? Paletter C? Diba? Ngayon ako nakarinig ng lagaring hapon. Testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Sino yung mga nasa Japan dyan? Ano itsura ng lagaring hapon? Lintulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. 40-40 vision. Hindi. Alam ko naman yung ibig sabihin ng malalim na salita ng lagaring hapon. Ang sinasabi ko, meron ba talaga na lagaring hapon? Ano yung klaseng lagari ng mga hapon? Kasi pangkaraniwan lagari natin dito pangkahoy, di ba? Ano yun eh, malapad, malaki.
Ganyan. Parang hindi naman lagari yun. Tsaka yung lagaring bakal na may mismong frame, tsaka handle, di ba? May sounds ka pa. Oh. Ano daw? Doble po yung talim nun. Doble. Taas, baba. Para namang eng-eng to si someday. Made in Japan. Hindi, malamang made in Japan yun. Di ba? Lagaring Hapon nga, natural, dong galing. Lagaring Pilipinas, ang gawa. Boom! Last mo na yan, Hindi, ano daw baliktaran daw Oo, tama. Kasi nga, doon sa sinabi, 40-40. Dapat 69. Oh. Idiomatic expression, parang multiple job. I know, right? What I want to know is what kind of saw, 'di ba? Yung lagaring Hapon. Kasi yung mga Hapon singkit 'yan Yung mga Hapon 'di ba? Sabi nga sa kasabihan laki mata, laki kita. Pikit mata o liit kita, 'di ba? Liit kita, liit din ang kita. Boom. Sige, tuloy natin. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Ayan tugman-tugma, 'di ba? Nung panahon na 'yan. Alam niyo naman si Ping Lacson, talagang investigador 'yan. Kaya talagang nayari talaga. Kaya galit na galit si Marcoleta kay Ping Lacson. Kasi alam ni Ping Lacson ang galawan ni Marcoleta. Boom! 'Di ba? Akala niya hindi pag-aaksayan ni Ping Lacson ng oras para sipatin, bantayan ang mga galaw ni Marcoleta. Yeah, baby! 'Di ba? Para naman kay Senator Erwin Tulfo, na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una ng inihayag sa komite noong nakaraang taon. Ipapasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang pumilit at naglinlang sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Nako. Dapat ang gawin nating kanta para kanino direct? Para kay... Wait lang Ano ba yun? Pakita na... Yan. Ang kawawang kaudo. May damit, may pilo ka, ngunit di naman makalaba. Ang kawawang kaudo. Pinipilit na magpiyansa pero hindi pa rin mapagbigyan. Paano na ang aking dala? Kawawa naman to si Marcoleta pero hindi ako naaawa talagang literal dyan. Natutuwa pa nga ako si Carme. Boom! Diba? Marami siyang niloko. Marami siyang binudol. Ito Marcoleta, if you are listening to me, if given a chance that you heard this, okay? Listen very carefully. Ano yun, Direk? Tang inumin mo. Budol kang putang ina mo. Diyan sa kuryenteng sinasabi mo, ako kahit hindi na ako kasama doon, 8K, 9K, bill ko, kinakaya ko. Yabang What I mean is, maraming mga kapwa ko, kababayan ko, ang umasa at naniwala dyan sa putang inang pangako mo, Marcoleta. Tang inumin mo talaga. Boom! Kaya ikaw, saksakan ka ng budol. Sinungaling ka. Kaya dapat sa'yo matiwalag. Dapat sa'yo masipa sa kinalalagyan mo.
hindi maalis sa kulungan ha, masipa, sarili yung kinabibilangan mo, isa kang kahihiyan, isa kang peste, isa kang salot. Boom! Di ba? Dahil sinungaling kang literal ka, nadadamay sa'yo yung talagang matitino at mabubuti at diretsyong mga tao dyan sa kapatiran nyo. Linti ka. Boom! Di ba? Doon pa lang, nako, pinaasa mo, binoto ka ng dahil sa pangakong yan. Pero nakakulong ka na't lahat-lahat. Boom! Anong nangyari? Wala. Di ba? Ina mo. Halika na. Oh, pupunta na natin tong isa pang bangag. Sino yan? Di si Sara Duterte. Sunod na natin. Oh, type action na mga kaiksena. Let's go sa go.